Good morning! Wala tayong microphone ngayon. Punta tayo sa Moto Market. Bibili lang tayong helmet kasi nabenta yung ating Rook tsaka yung SMK ko kahapon. In less than 30 minutes nabenta ka agad. So bibili tayo ng helmet ngayon na bago na nakita ko kahapon sa Moto Market, which is sobrang ganda. Siya rin regular lang na helmet, hindi siya showy, hindi siya aray, typical na mumurahin lang, pero maganda siya. Ang itsura niya para siyang Glamster ang itsura niya. I'm back. Welcome again. Ito, bibili na tayo. Rayo helmet. Ito yung helmet parts. Ganda. Diba? Alam mo, Glamster eh. Ganda, diba? So ito yung helmet na nabili natin sa Moto Market kanina. Kung titingnan mo, it's closely related sa yung itsura niya, para siyang showy Glamster, pero hindi siya showy. Mura lang to mga parts, 3,990. Pinagpalit ko lang siya sa aking Rook helmet kasi nabenta ko yung Rook helmet ko kahapon ng 2,900 plus yung half face ko nabenta ko na rin. Now, yun lang, medyo umangat lang dito banda. I don't know what happened. Ayusin na natin ito mamaya. Total, lalagyan naman natin ito ng tatanggalan naman natin ito mamaya kasi lalagyan natin ng cardo. So far okay naman, happy naman ako sa kanya. Hindi siya ganun ka mainit. Actually, wala akong naramdaman na init kanina habang nagdadrive ako. And to think, na isara ko pa. Nandito yung vent niya sa loob. Yan yung vent niya sa loob. Ayan o. Ayan, dito yung sarado. Tapos for sure mayroong hangin yan. Hindi kagaya sa Rook, wala yung hangin. Tapos dito, I don't know kung mayroong hangin. Hindi natin alam. So ang pangalan niya Rayo. So maglalagay naman tayo dito ng brake free. So obviously makatatabunan yan. Tapos 1.5 lang yung niya, weight niya. Actually magaan siya, hindi siya mabigat. So ito yung, meron silang ibang kulay na, ito off-white to eh. Meron silang pearl white. Ito pearl white. Pearl white din. Pearl white is yung puting-puti. Ito yung off-white. Tapos meron pa silang matte black. Meron silang gray. Tapos meron pa silang yun lang yata yun mga parts. So far nagustuhan ko siya, promise. Ito yung mga helmet na kung dito lang. Tapos meron siyang nakalaan for your cardo. Nandito meron siyang lagayan talaga. Now if I'm going to compare this with the Rook, yung Rook kasi malipis yung dito niya eh. Dito manipis. Both sides manipis. Manipis na yung helmet, manipis pa yung pads. So medyo delikado talaga. Also, mas makapal yung foam nito. Ayan o. Ganda, diba? Ganda ng helmet. Tsaka maganda yung ginawa nila sa loob. Ayan, yung foam nya. Makapal yung foam. So far, happy naman ako sa kanya. First ko siyang ginamit, nabili ko siya kanina. Yun lang, medyo umangat lang dito banda. Pag suotin mo siya for an XL, sobrang comfortable yung ulo. Hindi siya masakit, yung gilid. Hindi siya wala siyang stress sa akin yung ulo. So far, happy naman ako sa kanya. Binuksan natin yung vent natin para magkaroon ng hangin sa chin. Uwi na tayo, lagyan natin ng cargo to. Medyo malakas lang yung wind noise niya ha. Hanggang
ko yung wind noise. Okay, pag-usapan natin tong helmet na to. Kung maganda ba siya talaga o hindi. Okay. Ito, honest opinion lang to mga parts wala tong halong chemical. Hindi rin ako sponsored ng Rayo. So masasabi ko lang kung ano yung first experience ko sa kanya. In terms of appearance, maganda siya talaga. Guwapo siya na helmet, hindi siya pangit. Kung titingnan mo mabuti, kaya ako kinumpare sa Rook ito, kasi yung Rook maliit lang yung helmet niya, yung shell niya. Ito malaki. Tapos also, mas makapal naman yung paddings nito. Ang Rook, ganito lang kaliit yun. Ganito kaliit yun. Okay? Ganyan lang kaliit yung mga paddings ng helmet niya. Yung sa Rook. Pero ito makapal. And also, ito makapal din dito. Para siyang SMK. Makapal siya. Ayan. So maganda rin yung paddings na ginawa. Kasi masyado siyang padded, masyado siyang padded. Tapos ganda ng combination ng kulay. By the way, ang kulay nito, parts available, ito kasi parang off-white siya meron siyang pearl white na muting puti. Tapos meron din siyang matte black. Meron siyang gray na ganito kakinis. Parang yun lang yata yung nakita ko kanina. Ito reflectorized to. At ang hindi ko lang nagustuhan sa kanina probably because kasi ito XL kasi to, medyo maluwag sa akin yun lang napansin ko sa kanya. Halos lahat ng mga helmet ko puro ako XL, double XL ako sa HJC. Ito naman I think pwede sa akin yung large dito, kasi kung ito XL maluwag sa akin, large I think is better for me. Kaya siya medyo ang daming hangin na pumapasok sa loob at maingay siya. Maingay yung helmet. At doon ko naramdaman for the first time yung tingling sensation dun sa ear. Medyo naramdaman ko yun. So sabi ko nga sa sarili ko, hindi pwede tong gamitin sa sa ADV kung mabilisan na takbo. Mabibingi ka dito, promise. Doon ko naramdaman yon. Tapos ang kagandahan din sa kanya, meron siyang nakalaan for audio. So may audio siya dito sa gilid. Tapos nandito yung kanina ni-explain ko nga, nandito yung yung tawag nito, yung vent niya, closed and open. So nung sinara ko siya, nawala yung ear noise. So okay naman. Pero ramdam ko yung hangin na pumapasok dito. Kasi nga maluwag siya sa akin. XL, weird yun. Kung i-rate ko to from 5 stars, siguro yung honest 3.8 lang. Yan. Kung sa safety naman, okay naman siya. Para siyang parang mga Evo helmet lang na ganon. Well, ang kagandahan naman talaga dito is makapal yung dito niya. So yung kung may impact ka man, meron siyang magandang impact. May panlaban siya. Hindi kagaya sa Rook, wala yung panlaban talaga. Hindi ko naman sinisiraan yun, pero talagang totoo naman yun. Ayun, so pagtanggal nito, gagano mo lang. Double visor to. Meron tong, hindi siya dual visor, pero may kasama siyang clear visor. So tatanggalin mo lang to. Yan lang, parang lang siyang malaking screwdriver na screw na dito. Tapos gaganon lang. Tapos yung niya, level ng, so kung gusto mo pa lagyan ng hangin, pwede ganyan, yan, pwede ganyan. Tapos pwede ganyan. 3, 4, 5 level. 1, 2, 3, 4, 5. Ang gwapo, di ba? Para siyang itsura niya Glamster talaga. Well, ang Glamster naman, maingay din yun sa tenga. Maingay yung helmet itself. Pag long distance mo siya, lalo pag mabilis yung takbo mo, maingay yun. Kahit showy yun, or showy, tawag mo nan. Maingay na helmet yun. Gwapo lang yung tingnan talaga. I don't recommend that helmet. Also this helmet for long ride
or may mga mabilisan na takbo. Pang dito lang talaga siya. Kahit yung Shoei nga na Glamster, medyo sabi nga ng mga kaibigan ko, maingay lang talaga. Kasi nga siguro feeling ko nga ano siya eh, tawag nito, ginaya talaga ng sa Shoei to eh. Ito lang nagkaiba dito, meron siyang curve dito ng konti. Na, di ba? May ganito siya ng curve. Yan oh. May ganyan siya. Shoei kasi diretso lang eh. Ito meron siya. So yung naka-unique sa kanya. Okay, so ang presyo nito mga parts is 3,990 sa Moto Market. So marami kang mga kulay na choices na pwede mo piliin. So punta lang kayo doon. Bago lang to, last month lang to dumating. Kaya ako nabenta yung dalawa kong helmet, yung SMK tsaka yung Uruk helmet ko, binenta ko na. In less than 30 minutes nabenta ka agad. Ang bilis mabenta eh. Ang ganda kasi ng mga helmet na yun. Ano siya eh, fully customized yung mga helmet na yun. Hydro dip ko yun lahat. Kaya doon pa lang lugi na ako. Hanggang dito na lang mga parts. Again, 3.8 lang aking star dito. Pero pwede na siya. It's a good helmet actually. Kailangan ko lang siguro ng large para talaga hindi na pumasok yung hangin. Yun lang naman na experience ko sa kanya, yung hangin. Tapos reflectorized to. Yun lang naman. And so far, okay na ako. Siguro matry natin yung large. Kung meron silang padding na pang large, it's okay. Alright, thank you so much for listening guys. Always remember guys, stay safe, ride safe. God bless. Bye!